Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay ang salitawa. Mga kapatid, kahit sino naman siguro ay masasaktan o sasama ang loob kapag po tayo ay inakusahan ng hindi totoo, kapag tayo ay pinagbintangan ng hindi totoo, kapag po yung tayo ay mapapahirapan, tayo ay magdurusa, tayo ay paparusahan sa isang bagay na hindi naman totoo o hindi natin ginawa. At mas masakit naman siguro na yung tayo ay ma-frame up lamang sa kasamaan o na ginawa ng ibang tao at tayo ang mapagbibintangan. Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay inakusahan din na iniinsulto niya ang Diyos. Kaya dito po, ramdam na natin yung binubuo nilang akusasyon, kaso kay Jesus na siyang magdadala sa kanya o isa sa mga rason na magdadala sa kanya sa krus. At ano po ito? Yung blasphemy, yung tawagin niya ang Diyos na Ama niya at yung i-claim niya na siya ay Diyos. And so Jesus was really dismayed at the response of the people who witnessed all the good works that he performed. That Jesus was confused that they wanted to stone him because he was telling the truth. He was accused of something that is true. And so Jesus, in his dismay, told them, I have openly done many good works among you, which the Father gave me to do. For which of these do you stone me? And then the people responded the reason, because they accused of Jesus of insulting God by calling him Father and by claiming that he himself is a God. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon na si Jesus, kanyang ipinapakilala ang kanyang tunay na sarili. At ang problema ay hindi yung nasaksihan nila yung mga magandang ginawa ni Jesus, yung mga pagpapagaling niya, pagpapalayas ng masamang spirito, o yung namang mga narinig nilang mga turo, mga aral na kanyang ipinahayag. Wala po sa pandinig at sa mata ang problema. Jesus was not accepted, he was rejected, not because people were not able to witness or see the miracles that he performed, not because people were not able to hear the teachings of Jesus properly, but the problem is about the hearts. It is in the hearts na sinarado kanilang puso upang tanggapin si Jesus, upang makilala na mabuti si Jesus. Kaya po, hindi nila matanggap ang ating Panginoon sapagkat ayaw nilang tanggapin, buksan ang kanilang puso sa katotohanan na kanilang nakita at narinig. Ang problema natin sa panahon natin ngayon, marami sa atin ay yung pinipili lang natin yung gusto nating paniwalaan. Papakinggan at nakikita lang natin kapag ito ay naaayon, naaakma sa ating lifestyle, sa ating gusto. Pero kapag ito'y salungat sa kagustuhan natin, sa ating pinaggagawa sa buhay natin, para bang nagiging bingi at bulag tayo. Ang tawag sa mga ganitong tao ay cafeteria Christians, kung saan parang karinderya,
pinipili lang nila yung gusto nilang kainin, yung nakakaaya lamang sa kanila. Ganon din tayo minsan o kadalasan sa pananampalataya natin, yung gagawin at papakinggan lang natin yung mga gusto nating paniwalaan. Kapag hindi na ito naaayon sa gusto natin sa ating mga gawain sa buhay, hindi natin ito papakinggan, hindi natin ito nakikita, babaliwalain natin kahit alam naman natin ito ang katotohanan. Mga kapatid, let us open our hearts and let's try to open our hearts with faith so that we can truly see the miracles of the Lord and hear the good news that Jesus sacrificed Himself so that we can have life to the full. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.